Yung signature pose ni Toshi, nakabaril din siya. So, sobrang familiar play ng isang farming marksman para kay Toshi. Kaya nga naman din siguro TNC i-channel yung energy na yon. Channel the energy, create the synergy. Ngayon pumasok tayo sa first game ng RSG and TNC. Ngayon, Yuo, may isang mabilisan tayo dito. Sinong makakalamang ngayon sa early game? Early game-wise, I would say TNC does have the advantage here. Meron silang Jawhead na pwede nilang gamitin in early aggressive rotations. I feel like the play for TNC here to go back Toshi again and again, make sure that he has a fun time or perhaps even kill off Iakno early. Dahil gusto mong pabagalin ang scaling ng isang Alice. Kanina pinag-uusapan yun, that was a good point here. They were trying to point out that TNC right now... Gusto ko yung ginawa nilang dual lane dito. Tapos challenge pa ng RSG dun sa may top lane. Nakikita natin ang emphasis ng dalawang teams, which is making sure na yung kanilang gold lane ay magkaroon ng magandang laning stage. So kailangan ingatan nila ang kanilang opportunity ngayon as well as dapat hindi mababasag. Kumbaga on point lang sa objective, doon makakapunta or makakakuha ng magandang momentum ang TNC. Definitely, ang momentum ng TNC ay manggagaling sa snowball na pwede nilang gawin around the gold lane area. Again, farming to si Toshi, may late game scaling, pero magandang strategy na pabilisin ang late game na yon. Kumbaga, bigyan mo ng kills, bigyan mo ng gold. And this is why Chu is here by level 4. Pwede nilang i-dive ang Alice the moment na pumasok sila underneath that turret. Merong mga pagkakataon pwede mo, but si P-God kukuha dito ng kailangan niya munang tumakas from that engagement. Medyo napaaga dito ang bisita ng RSG, but TNC is slowly rotating faster than RSG ngayon. Pero dahil alam nila kung saan papunta, kung pwede ma-deny ang kanilang progress. Yeah, and speaking of progress, Turtle already up. RSG has better control over that area. Kailangan makagawa ng play dito si Light to establish a little bit of control. Nats though, level 4, magandang pwesto to for an Alecto final blow. But level 2, oh, Light goes down. Jawhead hindi muna nakaabot doon sa isang contest na damage. Met tumaas. Toshi will have that trade 1-to-1 with the backline fire there. Mukhang RSG ang makakuha ng Turtle. But from the bot lane, Der and Nats with the contest with the one-on-one. Alecto final blow release for an aggressive chance to take him down. But Nats going down low there. Oh, medyo naging defensive lang doon para mapaalis lang mismo sa lane. We didn't even have to do anything much. Literal, nag-Counter Inferno, nag-Vengeance, the Benedetta, kailangan na niyang umalis that moment on. And TNC, even if they lost the Turtle, Toshi, hindi natin nakita sa camera, sobrang sayang na solo kill niya si Iakno. Walang assist yun. Mag-isa siya. Arguably, ang isang Beatrix, lalo na pag nakakuha ng ulti, ay lalamang na doon sa isang Alice. Kasi yung Alice, hindi na siya pwedeng magbato basta-basta ng kanyang flowing blood. Pag nakita ni Toshi yung opening na yon ni Beatrix, kokombohin niya yung Alice, especially after ng flowing blood. Kaya naman makakakuha siya ng kill. I love it. Light, kumbaga ngayon ng TNC, what they need to do is tamang precision, tamang positioning lang kailangan nilang gawin for RSG just to make their composition work. Kaso ngayon, I think RSG is just making them use these resources. But Toshi here being pushed back by Heath. Light mukhang natrap doon. Here comes the Calvary. Tatlo ang sasalubong na wala doon si Iakno. Pinipigilan nila ang pag-scale and stack. But that TNC with the push there and takedown. Wow, great rotation coming in from TNC. Pero ang favorite part ko doon, simpleng 3v2 lang naman yun. Pero yung bumili siya ng Heptasis habang bumabaril. Kakaiba na nagsha-shopping tapos bumabaril. Still gets an assist in that entire exchange. Toshi definitely playing well 4 minutes in. Mulat ako, parang dineliver pa yata ni Heath papunta kay Iakno yung ultimate niya, yung quad shadow, yung shadow kill. Nako, eto na yung nakita natin. There will go down there. RSG completing rotation, map awareness, hinahati ngayon ng TNC na makapagbigay vision. Meron silang Farsa din as P-God. Kaso medyo nauna lang sa, kumbaga sa movement speed na binibigay ngayon ni Aqua just to maintain their control sa mapang to. Yeah, and makita natin na Nats almost went down in that entire fight pero nakatakas siya using the many dashes na meron ng isang Benedetta. And this is mainly why you get the Benedetta. Maganda siya in skirmishes, a lot of mobility means a lot of possible plays. Isa na yun sa mga possible plays na nangyari. That was the best case scenario for RSG. Dahil kung namatay yung Benedetta doon, they would have lost control over this Turtle. This will be a contest here. That is Chu and Light. Merong payong sa Bush. At ngayon, meron tayo ngayong magaganap na
Isang depensa o Light in trouble. He'll draw head. Tatlo ang makakuha sa kanito. Aqua takes in for the kill. Walang nakalapit doon sa Turtle. Medyo nagkaroon pa ng alinlangan. But Chu going in for two members of RSG. Depensa sila ngayon, but P-God will be escaping by wings. Nakikita na ngayon sa TNC, medyo nagiging defensive ang kanilang galawan ngayon. Mainit to si Heath. Naaamoy niya pag nagkakamali ng positioning ang TNC. And sa sobra, this is a power of a Tigreal. Again, first pick ever in MPL Season 8 is Tigreal. The power of the Tigreal is nakakapitalize niya yung mga positioning errors ng TNC. At di na naman kita sa camera, patay na naman ang Alice. Grabe to si Toshi. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Kung maka-momentum si Beatrix, kailangan hindi lang talaga siya mamatay para makakuha lang doon ng magandang edge. Pero ngayon, he just, with the minutes here, 6 minutes, 2-0-1. Mas malala. 6 minutes, 0-3-0 na Alice. Sobrang lungkot nito para sa RSG because ito yung late game insurance mo eh. Dito ka umaasa na meron kayong pag-asa by the time na mag-scale up yung Beatrix. But at this point on, the Beatrix already scaled up. Mas mabilis na siya mag-item, may heptasis na siya, papunta na siya sa pangalawang item niya. That means RSG, now they need to slow down the game. Di na pwedeng mag-angas-angas dahil pagka pumasok to si Toshi, you need to immediately kill him. Kung hindi, kayo yung mauubos. Kailangan mag-ingat ngayon ng RSG on not getting into team fights because Iaknu with this standing, kailangan niya munang bumawi to get those stacks for the late game. So TNC might be dictating the pace. But now, cornering this area, they might be an initiation. Ito na si Aqua going down low. Quad shadow kill for Chu. Naipit sila doon. Demon Kite follow for Heath. Nandito na ngayon nakakuha ng isa. Pigad na wala na rin si Thur. Light will be in trouble here, but Thur and Chu. Uy, nagpalabas ng Electrifying for Nats there, but this maintaining and pushing them back. Kumukuha ng momentum, and I think TNC will be getting this air, but RSG still maintaining the security of the corners dito ng Turtle. Massive error coming in from TNC. Dapat alagaan nyo si Toshi because you already lost 2 turtles. The timing of the fights are very important. Yung RSG, lumalaban lang sila pag may palabas ng objective. Sobrang importante nun. Dahil the moment that they win that team fight, makukuha din nila yung objective. At bukod pa dun, up lahat ng mga battle spells nila for most of the fights that they take. RSG, they're playing the macro game better than TNC kahit nakakasabay sa micro ang TNC. Mind games na pinapakita nila ngayon, pero as of this point, almost 8 minutes, 2 turrets down. Gold lead hindi ganun kataas. But on this kind of state, Wolf, anong pwedeng mabawi ngayon ng TNC just to get into the groove? Kailangan nila mag-team fight, mag-group up as 5. Napakaganda na kanilang 5 months sa ngayon. Lalong-lalo na maganda naman yung launch pad nila when it comes to items. Sakto pa, nakuha na yung Blade of Despair para kay Toshi. So, ang lakas nilang kumuha ng kills. Tapos, malakas din sila magpatumba ng Torre. If they utilize this Beatrix na, pati yung long-range artillery support nitong si P-God, makakuha sila ng pagbawi dun sa ating saka team fight prowess nila. P-God, and also madaming pick-off potential ngayon ng TNC. All they need to do, as you were saying, kailangan lang nila i-utilize ang air na pwede lang i-cover with the AOE damage as the Farza. Meron din silang TAMs to also contest that. But for this, I think they will be pushing in, destroying resources. As of this, 0-3 pala na si Iaknu, but looking at the stats also from Toshi, 2-1-1 rin. He had fallen, pero hindi naman ganun kalakas or hindi man ganun kalala yung impact nun as for Beatrix. The game is still dead even. 25k on both teams. Lamang pa nga yung RSG ng 100 lang. At this point, divided lang yung gold. You would want Iaknu to have more gold on the side of RSG, pero okay na okay din lang na si Demon Kite yung pinakamayaman right now. Dahil tignan mo yung bawas nito mamaya. Ito na to. We have P-God going down. Farsa nagkulang dun sila sa pag-check. Kinukorn ngayon RC waiting in. Demon Kite with the punch. Susuntokin na ba dito si Light? Nagalit sa hangin, Nagalit sa hangin si Idol. Nakita mo yung naka-full Shadow stack boxing. Na. Shadow boxing. Shadow boxing. Warm up lang kayo naman. Naalala mo si Ipo, di ba yung kinukuha niya yung mga dahon? Parang ganun lang. Hinila si Heath. Pinalik ulit sa Torre dito. But that is TNC responding for the damage. Heath will be in trouble from that initiation. But that is one more kill for TNC. Medyo nagkakaroon sila ng groove here sa pag-initiate doon. Medyo binabawi din nila yung pag-burn ng resources ng RSG ngayon eh. Yep. Actually, sayang yun. We laughed about it, yung shadow boxing, pero sobrang sayang yun eh. That was a full combo with a knockout punch on the champion stance boost.
magandang damage yun. They could have secured control over this one, pero killing spree for the Hayabusa. It continues to happen dito sa TNC at RSG. Pinalik doon mismo sa Tony. Grabe ang TNC. Sinalubong pa ni Nat, sinalubong pa dito My ni God, Viacno. Kaso, na-spread out sila dito. Hindi mo na makapag-combo because the position of the third is still up for TNC. Naging maganda ang pag-take nila doon sa mga trades. Iacno is now online. Matapos siyang iwanan. 0-3-0, not a good start. Might be a steal though. Panoorin mo yung Hayabusa. Bumalik. Ito na, binabantayan TNC Light. Habang nakahanda sila dito, ang pagkakataon ng TNC will be securing this, but this is for the replay. Yeah, ang ganda ng pasok dito, no? Akala mo panalo na ang TNC, but Iacno out of nowhere with good positioning on the blood flow and survivability with the blood. Tingnan niyo yung pwestuhan ng Iacno. 200 HP. One ability could have sealed the deal for that Alice. Pero napakaganda ng ginawa ni Iacno doon. From 0-3-0 to 2-3-2. Positive na yung KDA niya kahit hindi pa ganun kaganda. So ngayon ang RSG nakakabawi na sa loss nila during the early game, and the Lord will be sieging in the top lane. So this will be a pressure for TNC to what resources naman ang pwede nilang gamitin, but they're now ready for the positioning here against RSG. Maganda yung wave clear ng TNC. Meron silang Farsa at Beatrix. Pwede mag-rocket launcher doon si Toshi. Tapos siyempre may Feather Dare Strike. Napakadami nilang ways para dumepensa. Kaya naman yung RSG, kung papansin mo yung movement sila, hindi subjective. Hindi mo pwede mangyari yun. Kasi yung RSG, kahit pa sabihin natin na maganda yung simula ng TNC, the moment na nakakuha sila ng objectives, parang binibigyan din nila ng extra gold si Iacno. At ngayon, parang wala na lang din yung 3 deaths ni Iacno. Parang non-existent na nga talaga dahil complete shift in terms of gold lead. Kanina medyo even pa tayo, pero ngayon RSG 5k gold lead. Pagkakuha ng Lord. Again, that is just a level 1 Lord. Grabe, 9-6 standing, almost 13 minutes in. Ang nagiging challenge ito ng TNC, they were having the chance kanina on the early game, pero now with RSG closing all the resource which pwede sana makuha ng TNC, they're trying to close the map ngayon na pwede sanang ibigay ni Pigad. And ito purple buff nakuha na rin ni Iacno. That means hindi na niya kailangan patayin yung Blood Oath the moment he enters. This is really good for RSG. Pero na-clear out naman na yung Lord, which is good for TNC. Now, for TNC, the thing that they have to do right now is not to play defensively. I feel like we're past the point na pwede pa kayong mag-defensive play dito. Mainly because the Alice would only get stronger and stronger. Siguro may isa lang kayong kailangan antayin. Isa pang item para kay Toshi or kay Chu. Other than that, you need to fight. So you're saying the time is now not to waste any moment for RSU. While TNC has the chance, makikita natin na kanilang pagkakataon to just push forward with RSG's defenses. Actually, baka nga the time is over. I don't wanna be yung ayaw maging negative dito mga pre, pero kanina, nung saktong-sakto nakuha ni Toshi, BOD, tsaka yung kanyang Heptasis, if I'm not mistaken, go time na sana yun makakuha sila ng maraming kills, ma-abuse nila yung fact na si Iacno ay wala pang items doon kasi back then wala pa siyang Winter Truncheon. So, pwede sana sila mag-push. And mayroon din namang items na doon si Chu. And as well as yung ating Thamus na kaya nang magpakunat. So, yun sana yung timing ng TNC. RSG nakapag-recover na sila. Siguro ang talagang problema na lang ng RSG kung sakaling magkaroon ng problema is pag na-force yung mga ultimates nila. Katulad ng Implosion. Siyempre, yung kailangan may dala yung Super Kalan tawag. Para lagi handa. Super init naman ng laban na to dahil 14 minutes in na, 9-6 ang ating kill score, tas may 5k gold lead. We have now our chance here for TNC. Will they bounce back and recover na nga ba for RSU? But now, binibigyan sila ng isang mahirap na pagkakataon. The challenges being served now for TNC can be crucial, but if they take this step, yes, they missed the chance. Pero if they wait, maybe if they do this defensively and take the Lord, might change things pa. Yes, this is something that RSG, sila na yung magiging rason kung matatalo pa sila dito. And with that being said, Demon Kite almost going in dito kay Dare, and munti kang masabing Dilar, ang lapit. Dare. Pareho, pero may D tsaka R pero going back, muntik na yon with the conceal. Oh, the push, that is Heath trying to take this purple, hindi mo na makalapit, but Nats being in the middle of TNC right now, being passively spamming out
TNC, kung gusto nyong kunin or makakuha ng isa sa amin, they're putting them in a state to decide. No! Light goes down. No initiator. Wala magiging alley-oop ngayon for TNC. Pero ang RSG mukhang kukunin na to ang Lord. This is free. This is free. Walang nakakalapit. P-God might be the one to give chance, but no, kinuha na ng RSG ang Lord. Maybe this will be the chance of RSG just to push in and take down the last defenses. They could do that, and I just want to point out that Light he feels off. Medyo wala siya sa laro niya ngayon. Sanay ako na nakikita ko si Light na siya yung nagko-command sa TNC. Kung kung ano yung gagawin niya, susunod yung TNC. Pero parang hindi sila masyado nakakapag-usap ngayon. And I'm not saying na hindi magaling si Light. Ang sinasabi ko dito, parang hindi sila nag-uusap ng maayos. Bakit nandoon si Light at lahat ng tropa niya ang layo pa? Why did Light contest that Lord super early? Kaya nga parang kung isipin nga yung ginawa din ni Heath, the word is elementary. Medyo textbook yung pwestuhan ni Heath doon. Tapos nakahuli pa rin siya ng isang Joed. Free to roll yung Lord para sa RSG. Ito na ata ang laban. Papasok ng Lord sa taas. Quad shadow kill, but that's initiating going into the base. Taking one more dito sa unang or sa last third ng TNC. They won't go down easy here. Ayan na yung initiation kay Chu. Aqua going to be on the low. Ngayon, RSG will be retreating. Medyo tinamaan sila dun ng sakit galing TNC. This is the power of the Beatrix pick. Umabot na tayo sa late game. We're 16 minutes in. Yung rocket launcher, grenade launcher na meron to si Toshi, ang bilis mag-clear out ng minions. That was a 4v5. And that was a Luminous Lord. Pero hindi nakakuha ng dalawang inhibitor turret ang RSG. They only got the one in the top side. Other than that, mukhang makakalamang pa ang TNC dito. But how much time do they actually have until makapasok ang RSG? Good question there. Kumbaga, if they will have this miscalculation the side of TNC, it won't go down or kumbaga, it won't do any good right now. Kung magkakaroon ba sila ng konting, may hesitations pa sa pag-initiate ngayon for RSG. And why is this happening right now, even at this point? Well, yung TNC kasi magandang wave clear nila. Masasabi ko dahil inuulit nga natin mula sa kanina, meron kang rocket launcher or grenade launcher, tapos meron kang grenade launcher. It is a grenade launcher. It is a grenade. Tama, grenade launcher. Tapos meron ka bang Farsa. So, surely, may clear talaga yung waves. However, ang problem with TNC, wala sila nung parang outright scaling na bumababad sa teamfight kind of hero. Sabihin natin yung Beatrix, mataas yung kanyang scaling gamit yung kanyang items. Kaso, nagre-reload kasi ang isang Beatrix. So, hindi siya katulad ng isang Alice na pwedeng mag-activate ng ultimate niya forever. O kaya naman ng Pakito na kahit hindi tumatama yung skills, ay pwede pa rin niyang gamitin over and over again dahil dun sa reset factor nga. So, yun yung problem ngayon sa TNC. Meron silang bridge papuntang late game, pero wala sila nung heroes mismo sa late game. Yung pwede makapag-soak up ng damage from RS, yun yung kulang sana na pwede lang ibigay because they were really doing good on their lineup right now. Even on this 19-minute mark already, they're still holding it strong. Kumbaga, with Toshi's, kumbaga yung sinabi ni Wolf na yung open window sa pag-reload. Freezing lanes. Freezing lanes! Taking small window of opportunities will be the key for RSG. On point ang macro game galing sa RSG. Kanina pa natin pinag-uusapan ang timing ng mga fights ng RSG. Lagi nilang inoorasan ng mga objectives. Ang ganda ng mga pasok nila, calculated ang mga engages. Kahit hindi tumatama pa pinsan ng Pakito, alam pa rin nila ang proper na oras kung kailan dapat sila nag-engage. Ngayon, pansinin nyo yung mga waves. The moment na mag-crash yan sa TNC, open ng Lord para kunin ng RSG. And this is how you win games even before fighting. This will be the resources na kakailanganin ng TNC to contest if they want to take this further. May malakas pa rin silang heroes here just to go on head-to-head for RSG. So you're saying hindi pa to ang pwedeng, kumbaga, ang daan para matalo sila? Well, I would say na parang medyo okay pa naman Okay si pa? RSG. Ay, si TNC, they could still go for this engage, especially during the Lord take. Though, mawawalan sila ng inhibitor turrets, that's for sure. If they go against the Lord, mawawalan pa rin sila. Either way, mawawalan sila. Yeah. Ang argument naman, ang argument ko dito is, what if
i-risk na nila. Instead na playing not to lose, i-play to win mo na, di ba? Laging nga nila sinasabi. Kasi parang mangyari dito sa TNC, okay fine, makapag-defense sila hanggang mabulag sila, makapag-defense sila. Oh, Pero what if mag-risk sila? Katulad ng ginagawa nila ngayon. mukhang tinapon nun pabalik si Heath para makakuha ng damage ang TNC, trying to deny the defense of RSG. Pinato doon si Heath sa likod. Ayan ng Feather Airstrike bumagsak. TNC is going in aggressive, releasing Electo final blow kay Nats. Inactivate ang Oh, no. resources. Ayun, nilapag na ang Umbrella, but Iyaknu with a killing spree. Tuloy-tuloy na ang laban dito. Toshi? Binalik sa base. RSG is focusing in taking down Durr from the back, pero is still sustaining the damage dito. Malakas pa rin ang binibigay, but RSG with the punish and damage with the double kill na rin dito for Aqua TNC, losing 3 members sa laban na yon. Might be game here. It is a 2v5. Kung kokontrolin na lang nila yung waves, they don't even have to take the Lord. But I do think that taking the Lord here is the safer option. Yep. Pero pwede nila tapusin to dahil 30 seconds pa si Chu at si Light during this entire push. Grabe, ito na ang RSG. Mukhang kakatok na sa base ng TNC. Lock on turret na, pero nakadepensa pa rin si Farsaber. Hindi na ito magiging enough for TNC to push forward in defense, and RSG will be taking the first game against TNC. Grabe. Isa yun sa mga...